Yung patalastas lang po, no? Ipapakita ko sa inyo yung aking mga breeders na mga hen. Ilan po dito ay galing po sa ating mga idol na pinagkunan nyo rin ng ibon. Ito pong kulay pula na to ay isang imbrick, galing po kay Bro Cody. Ayan. So, iba-iba po, ano? Mayroon pong mga naiwan dito. Ayun po, galing kay Bro Romel Herme o kay Bro Joseph. Ayan, galing naman kay Bro Armand Carino. Ayun, galing kay Bro Romel Herme. So, iba-iba po, ano? Iba-iba, pero ang point ko is, ako po ay nag-iwan din ng mga magagandang ibon din. Hindi lang kayo. Akala nyo kayo lang, ha? Kumuha rin po tayo para sa atin. Kumuha din tayo ng ating share. Ayun, yung ating Binstra doon sa dulo. Yun, yung pinapaganda ko ang katawan na kakayon. Yan, ayan po. Yan. So, meron din po tayong naiwan dito sa loft. Ayan. So, may or less, may 20 po tayo na mga breeders po dito sa loob. Ayun. Okay po. So, yun. Maraming salamat. So, isang magandang umaga po sa atin, mga kalapatids. Matagal-tagal tayo na hindi nagkasama sa SOCMED, ano? Dito sa ere. And narito po tayo sa araw na to for a very special vlog. Na-miss ko kayo. Alam ko, na-miss nyo rin ako. Ang kapal, ano, namimiss. So, yun nga po, ano, andito po tayo para mag-share po ng maiksi lang na kaalaman, pero alam ko na makakatulong sa inyo, especially po, marami na po ngayon yung nag-uumpisa ng training, o marami na nagti-training for the past few months o few weeks, ano, para sa kanilang NDR races, even siguro yung SDR. Pero alam ko marami mas naghahanda sa NDR. So, ito po, andito ako para magbigay sa inyo ng konting tips, kaalaman, paano po ba mamimaintain natin yung kondisyon ng ating mga ibon, especially yung kanilang pangangatawan. Yan. Kasi marami ang mga kaibigan natin na nagme-message sa atin, especially shoutout ko lang si Sir Ronaldo Florendo, no? Yung ating mga kaibigan, ano, na nagme-message sa atin. Nagtatanong sila sa atin kung paano nga ba ng paraan para po ma-maintain yung ganda ng katawan ng kanilang mga ibon. Kasi nga po marami na sa mga alaga nila yung nasusunog na, no? Nawawala na ng muscle. At feeling nila pagdating na ng karera, mahihirapan yung mga ibon kasi nga sunog na, no? Wala na silang gagamitin para sa kanilang flight o sa kanilang lipad. Tama naman po 'yon, yung observation na 'yon. Pag ang kalapati po natin ay wala na pong dibdib, ano, wala nang breast yan, at nakakapa nyo na yung killbone yan, at wala pa kayo sa first lap, medyo delikado na yan. May paglalagyan yan, malamang tutukod yan, at hindi na yan magtatapos ng karera. Ayan. So, paano nga ba natin maiwasan yung mga ibon natin na hindi naman sila masyadong ma-overtrain, ano, o masunog? Ano ang gagawin natin? Yan yung pag-uusapan natin. Saglit lang naman to. So, yun. Mga kakwento, ito yung ating advice sa inyong lahat. Una, kailangan ang mga ibon natin ay may maayos na patuka. Yan po yung number 1. Ano ba yung maayos na patuka? Para sa mga kalapatid natin sa Manila, no, napakaswerte nila kasi nga marami silang pwedeng gawin para ma-solve yung problema na yan. Marami kasi sa Manila yung nagbebenta ng mga grains na iba-iba, no, at naihalo-halo nila yung mga kailangan nilang grains. So sa Manila, madali lang yung problema na yan. Yung mga marurunong, no, eto ginagawa natin yung ating vlog para sa mga newbie kasi marurunong, makikinig yan kung gusto lang makinig. Yung mga newbie, madalas yan yung ating mga kasama sa ere, ano. So para sa mga newbie, ito yung ating advice sa inyo. Haluan po natin ng mas maraming safflower seed, ano, saff, hindi po sun. Safflower seed ang inyong feeds o yung iyong flour mix. Dagdagan po ninyo ng safflower. Bakit po yung safflower? Kasi marami pong oils yan, maraming fats yan, ano? Good fats, good oils na pwede pong mag-maintain ng magandang katawan ng mga ibon ninyo. I would advise din po, ano, kung kayo nagkakarera, pwede nyo rin pong haluan ng konting mga protein rich na mga grains yan.
pero hindi po ganun kadami pa, no? So, ang importante, mas marami po tayong may halo ng mga fats. Yung iba siguro, ang ginagamit ay corn, mais. Pero sa akin po, I would advise, mas damihan nyo po yung inyong flour mix, dagdagan ng mas maraming safflower. Yan. Yung safflower po kasi, mas maganda yan na gamitin. Kasi nga po, unang-una, magaling siyang mag-replenish ng katawan, Yung oils niyan, yung mga bitamina niyan sa loob, tinutulungan yung pagre-replenish ng katawan ng ating mga ibon during yung mga training nila. Either sa low fly o kaya yung mga rod tosses natin. Kaya nga po, lagi naka-ready ang mga safflower ng mga kapatid o ng mga kalapatids pag may mga training. So, safflower po lagi nating dagdagan, mas paramihin yung kanilang mix doon sa kanilang pagkain. Makakatulong din po yung mani, yung peanut, na dapat ang mga flour mix natin laging may peanut. Kasi po yung peanut, again, meron po yung fats, mga good fats na pwede pong magbigay o manumbalik yung pangangatawan ng ating mga ibon. Yan. Kasi nga po, alam naman natin, pag tayo ay naghahanda na sa training, marami yan, sabay-sabay, merong mid-toss, merong rod tosses, at merong pang one to sawa na mga low fly, depende sa nag-iibon yan. Hindi ko kukontrahin. Yung iba, nag-low fly 3-4 times a day. Yung iba, 2 times. Yung iba naman, siguro dahil sa lifestyle, isang beses lang. Hindi ko po kukontrahin yan. Kanya-kanya po tayo, Pero para lang po sa akin, lalo sa mga baguhan, kung kayo ay sobrang sipag mag-training, magpa-low fly, so samahan nyo po yan ng masustansya at tamang pagkain ng mga ibon. Ayan. So, ano po ba ang pwede pang makatulong maliban sa mga grains na pwedeng i-mix sa pagkain? Ayan. Base po sa experience ko rin, nasubukan ko rin po naman na gumamit ng mga ilang suplemento. O ngayon, meron po akong ginagamit na suplemento, yun po yung Super Saiyan. Yung Super Saiyan po, natutunan ko yan kay Maestro Tommy De Vera. Nakita ko na sa mga mixture ng mga flour mix niya, hinahalo niya yan. So, ako rin po, trinay ko rin. And so far, nag-work naman. Maganda yung katawan ng ibon, masipag rumonda. O, so Super Saiyan hindi naman ako hingi sa inyo. Ano lang po yun, just to share. Super Saiyan po, pwede nyong i-mix sa pagkain nila. May kamahalan, kaya medyo, sundin lang natin yung tamang dami nung pagmimix sa Super Saiyan. So makakatulong din po yun para mas manatili yung pagiging buo ng katawan ng ating mga ibon. And dun sa mga nakakaalam nito, yung pong brewer's yeast, yan, nakakatulong din po yan. Malaking bagay pong naitutulong ng brewer's yeast. Medyo malaki nga lang po yung tableta ng brewer's yeast, kaya po I would advise na hatiin po ninyo. Hindi kailangan na isang buo ang ibigay. Nabibili po yung sa butika, wala pong problema. Marami po tayong pagbibilhan. So, brewer's yeast po, pwede po nating isubo sa ating mga ibon. Kahit na 3 times a week lang, pwede na po yun. Makakatulong po yun para po yung katawan ng ating mga ibon ay hindi naman po mangayayat at sila ay ma-overtrain o masunog. Ayan. So, yun po ang aking napaka-ising advice at tips sa inyo. Sana makatulong. Ulitin ko lang, summarize natin. Sa pagkain, pwede tayo maghalo ng safflower o pwedeng mais, pero ako iniiwasan ko. At pwede rin po ang mani. Yan, dapat meron tayo niyan sa pagkain nila. At sa suplemento nila, pwede kayo mag-try ng Super Saiyan at yung pong brewer's yeast. Ayan. So mga kakwento, good luck po sa inyong karera, Ito lang yung aking advice pa bago po tayo maghiwalay ngayon sa ating vlog. Pag nagumpisa na po ang karera, huwag mawawala ang ating composure. Okay? Huwag mawawala yung tibay ng ating psyche, Pag first lap at ikaw ay andun sa silong o nasa gitna, relax lang. Meron pang 6 na laps. Okay? Huwag yung hindi mo na alam kung anong gagawin. Nagwawala ka na, aburido ka na. Kasi nga, feeling mo, matatalo ka na. Second lap at ganun pa rin ang resulta, hayaan nyo lang. Ang importante, nagka-clock kayo. Nagka-clock ang inyong mga ibon. Yun lang. Kung ano ang binigay ninyo ng first lap,
i-maintain nyo po yon hanggang matapos ang karera. May konting adjustments lang tayo. Konting adjustments. At yun po yung mga isi-share ko sa inyo sa susunod na vlog. So, ganun lang po ha. Composure po tayo pag tayo ay kumakarera. Huwag masyadong ninenervyos. No? Relax lang. Kung anong binigay mo, mahalaga umuwi ang ibon mo. Ituloy-tuloy mo lang yung mga binibigay mong suplemento o pagkain sa inyong mga alaga. Yun, so maraming pong salamat. Shoutout lang po sa ating mga kaibigan, si Manong Ronald, si Sir Francisco, si Doc Joseph, si Manong Mar Faculanan, at sa inyong lahat na nagtiwala po sa atin, sa pag-share natin ng mga linyada ni magmula kay Bro Armand Carino, nagmula kay Bro Romel Herme, at itong huli lang ay kay Bro Cody. Maraming salamat sa inyo. Special mention din po kay Doc Jojo. Doc Jojo, kumusta po kayo dyan? Sana po lagi kayong maayos. At syempre sa aking idolo na si Sir Kenji Gara Panagiton. Sir Kenji, maraming salamat ulit sa opportunity na nakasama ko kayo sa inyong love sa Panay. Hope to see you po again in the near future na makita ko din yung mga magagandang ibon at yung magandang love. Sa lahat po na nagtiwala sa atin, sa mga linyada na na-share natin, huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng binigay ko sa inyo ay maayos na linyada. Sa lahat po ng nagtitiwala, yan po ay akin na-appreciate. Malaking bagay po sa akin yung inyong tiwala, kaya hindi ko po yan sisirain. Yun. So maraming salamat po. God bless everyone and happy flying.